So let us see what do we have here for you guys today. Just take only what resonates and maraming salamat Archangel Michael, Angel Guide sa patuloy ninyo na presence sa reading ni Collective. And maraming salamat sa mga istambayers ko dyan, no, na very supportive dun sa ating bagong segment, no. Alam nyo, sa dami ng nanonood doon, no, mas lalo kong na-realize na ang dami ritong curious sa kanilang ex. Oh, pero okay lang 'yun 'no, at least hindi niyo natatanong sa kanila ng diretso. Alam ko naman yung iba sa inyo nahihiya 'no, at yung iba ano, alam ko naman 'no, na ayaw niyo na maunang kontakin sila. So, dun tayo makibalita, 'yun 'no. Talagang dedicated naman talaga sa inyo ang segment na 'yun. So, thank you so much. So, let us see what do we have here for you guys today. Okay. Oh, alam mo kung sino man 'to 'no, ang bigat nung mensaheng pinaparating sa atin 'no, ni universe dito. Nagkakasala siya sa pagnanasa sa'yo. Ang bigat nun, Nagkakasala ano, kung di ako nagkakamali 'no, sa Tagalog 'no, ibig sabihin nun ay parang committing like a crime? Parang isang klase ng kasalanan 'no, at itong tao na 'to ay hindi mapigilang hindi tumitig sa'yo. I'm seeing this is an Ace of Cups energy, pero nakikita ko it's like a love potion. It gives me this type of message, anong klaseng mahika ang nababalot sa'yo? Bakit napaiibig mo ako? Ay naku, 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 ayan 'no. So, meron ako nakukuhang two sides of the story dito pero tingnan muna natin. Yeah, look at that. We have the lovers right at the center of the reading and this confirms yung isa kong side of the story na nakikita dyan. Now we have the Four of Wands, definitely. The Moon energy, Two of Wands, World card energy. You could be attractive sweetheart, 'no, lumalabas rito, no? Maaring nagtataglay ka rito ng maamong mukha at ikaw rin ay malakas ang appeal, pero karamihan sa inyo hindi niyo 'yun alam. Yes, pa-humble. So, bottom of the deck, we have the Five of Cups energy, Three of Wands, and the Strength. Yes, I'm picking up definitely two sides of story dito. Pero bago natin i-dive more ang reading na ito, batiin muna natin everybody. Hi and hello there, Yorobon. My name is Yan. No? Thank you so much because you're here. And yes, hi sa ating mga new viewers, new subscribers. Na welcome dito mga mahal. No? And you can also bring your other loved ones, friends, and even your crushes or jowa here, mga asawa ninyo, go na dito. Hindi ko kayo pipigilan na tumambay dito. Pero syempre, meron pa tayong isa pang other channel, no? Kung gusto ninyo, tumambay din kayo doon. Ang link niya, no, down below sa description box na reading na ito. Ang name ng aking other channel ay Dalnim, which means Goddess of the Moon in Korean. So doon ay nag-upload din po tayo ng collective readings for all signs, araw-araw din po. Ayan, no? Plus, tandaan ninyo reminders na wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Pwede rin pong i-switch ang mga roles dahil possible magkapalit-palit kasi general reading ito. And at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. If gusto mong i-claim yung mga mensahe at gawin itong guidance mo or not, it's up to you. And timeless tayo dito. When we say timeless, pwedeng nangyari na sa iba nangyayari na ngayon, at sa iba ay mangyayari pa lang. Kaya naman, just take only what resonates. But here, I do see, no, that someone here, no,
meron dito na pagnanasa sa'yo 'no. This person here likes you so much and every day mas lalong lumalakas at mas lalong tumitindi yung pagkagusto niya sa inyo 'no. So, kagaya ng na-mention ko kanina, I'm picking up two sides of stories or two scenarios dito. One scenario, this person here 'no, kaya yung term na ginamit natin ay nagkakasala siya sa pagnanasa niya sa inyo, it is because that person here is someone who is already involved in another connection. Puwedeng may asawa na siya, kasal na siya, 4 of Wands energy, or puwedeng may boyfriend, girlfriend kung hindi pa kasal. Like meron siyang someone right beside him or her, pero this person cannot stop looking at you, you know. This person here cannot stop liking you. Kagusto-gusto ka. Kaya ginamit natin yung term 'no, na anong mahika ang nababalot sa'yo, bakit napaiibig mo daw siya, ayan 'no. So, nakita ko naman na hindi siya player type of energy pero parang napakahirap i-resist ng energy mo. This person here likes you and mukhang mas lalo kanyang nagugustuhan at dun na parang pumapasok ang isang komplikadong sitwasyon 'no. Lagot 'no, like paktay na. With the Ace of Cups energy 'no, magugulo lalo ang sitwasyon kapagka mas lalong nahulog pa siya sa'yo, 'yan. Second scenario, nakikita ko na wala naman siyang boyfriend, girlfriend, wala naman siyang asawa, wala naman siyang pero ginamit natin yung term na nagkakasala sa pagnanasa sa'yo. Kasi tingnan mo naman 'yan, King of Wands energy, Devil energy, on fire. Ace of Wands to the Ace of, Cups energy 'no, ibig sabihin, okey. Ayan 'no, nakikita natin dito 'no, na parang feeling niya it's already a crime, na ganito ba talaga na magustuhan ko ang klase ng tao? Parang sobrang tindi naman ata ng pagkagusto ko kay collective to the point na hindi ko na makontrol ang aking sarili. Yeah, this person here really wants you badly at kagaya nga ng unang senaryo, itong tao na 'to araw-araw mas lalo kanyang nagugustuhan, mas lalo siyang nafo-fall in love sa'yo at yun din, excuse me, nagtatanong rin siya, anong hiwaga or anong mahika ang nababalot sa'yo para daw siya ritong hindi lang nakaamoy ng love potion kundi nakalunok ng love potion 'no, dahil in love na siya sa'yo. At alam niyang darating sa punto na gugustuhin ka na niyang mapangasawa, gugustuhin ka na niyang makasama ng habang buhay. Taray! So nakikita natin dito lahat ng ito 'no ay hindi mo nalalaman, especially kung ikaw ay nabibilang sa unang scenario with the Moon card energy, Devil, and King of Wands. Ibig sabihin 'no, puwedeng ikaw ito, hindi mo alam na yung person na kilala mo 'no, eh, may matinding pagkagusto na pala sa'yo at siya ay deeply involved with someone else, okay. Pero hindi naman niya ito kagustuhan na mahulog sa'yo, kaya nga binanggit ko you are very attractive, the world right in here. You could be doing something 'no, na parang napapansin ka palagi ng taong ito. Hindi dahil sa ikaw ay obvious na nagpapapansin or whatsoever, you're just doing your own thing, you're just doing your own thing right here. So this could be a katrabaho, this could be a neighbor, this could be someone here who is more likely madalas or palagi niya kayong nakikita 'no. So nakita natin dito that this person here is someone 'no, na meron ritong secret or lihim 'no, na meron siya ritong matinding pagkagusto sa'yo. To the point na hindi niya alam kung magre-resign na lang ba siya sa trabaho at lilipat ng bagong work, maghahanap ng papasahan ng kanya ritong curriculum vitae or resume para maiwasan yung pagkakasala dahil nahihirapan siya rito na hindi ka tingnan
sa isang araw nakakarami siya ng pagtingin sa'yo 'no, parang ito yung klase ng energy-ng babad na babad siya rito 'no, sa pagtitig sa'yo 'no. So, maaaring hindi mo 'to namamalayan because with the world, you could be, um, entertaining a lot of people 'no. Hindi suitors kundi parang hindi mo napapansin kasi you're busy, talking about work, puwedeng, sa mga colleagues mo, sa mga katrabaho mo, coworkers or kasamahan mo sa negosyo, if you are a business owner, okay. Pero alam mo yon 'no, nakikita ko rito you're busy, eh. That's why you do not know. At lalo na kung nabibilang itong tao na 'to sa first scenario, okay, hindi niya talaga pinapa-obvious dahil nga merong someone else siya. Meron siyang asawa, meron siya ritong girlfriend, may boyfriend siya, may partner siya, okay. But if this person here 'no, sa scenario 2, okay, na wala naman siyang ka-connect na kahit na sino 'no, pero parang feeling niya babad na siya ano, sa'yo rito na parang mahi ka or tila mahi ka 'no, tila hiwaga 'no, na eto siya, sobrang hulog na siya sa'yo. Hindi na malaman ang gagawin 'no, hindi na malaman rito 'no, ang sunod niya ritong hakbang na gagawin 'no. At kung ito man ay nabibilang sa scenario 2, medyo nanghihina ang kanyang loob 'no, dahil nga puwedeng marami ka raw dito na suitors or may mga nagkakagusto or may nagmamahal sa'yo na puwedeng nakahihigit sa kanya lalo na sa pinansiyal. So, parang feeling niya rito wala siyang laban 'no, dahil puwedeng marami rin ditong nagkakagusto sa'yo. Imposible na walang ibang nagkakagusto daw sa'yo. 'Yan, oh. So, meron dito sa scenario 1, 'di alam kung lilipat ng trabaho or kung kapitbahay mo 'yan, 'di alam kung lilipat ba ng bahay. Kung nangungupahan, lilipat na lang ba sila ng, pinangungupahan na lugar 'no, or kung permanente bebenta na lang ba niya yung bahay nila. At lilipat sila sa ibang lugar 'no. So, nakikita ko rito 'no, that both of them, alinmang senaryo sila nagfo-fall, parehas silang problemado dahil sa'yo. Ano nga bang hiwaga na parang sila ay nasa epekto ng isang napakalakas na mahika 'no, at hindi mapigilang hindi umibig sa isang tulad mo. O yang aga ng initials, so maaaring meron kang letters nito sa pangalan mo or sa pangalan niya, just take only what resonates. D, M, K, P, A, I, O, N, Y, L, and last but not the least, you've got the letter J. Ang taray ang aga ng initials. Dapat maya-maya pa yun ng konti. Pero maaga nating nakita. So yun nga 'no, moving forward, I do see na alinmang senaryo nagfo-fall itong person na 'to 'no, na may matindi ritong gusto sa'yo with the Six of Wands energy. Gusto nila rito 'no, ng alam mo yon, kung ito man ay klase ng energy na nabibilang sa first scenario, ayaw ka naman talaga niya na as in mawala 'no, pero hindi siya puwedeng kumonek sa'yo. Pero ayaw ka rin niya rito na mawala bilang katrabaho or maging friend, may gano'n din siyang nafi-feel, eh, sa sarili niya, eh. Pero, kung kinakailangan lumipat siya ng trabaho or lumipat siya rito ng tirahan 'no, para talagang maiwasang hindi magkasala, gagawin niya. Pero sa kabilang banda, sa loob-loob niya, ayaw niya sana kasi isa ka ritong napakagandang sight, ang taray, para kang isang napakagandang view para sa taong ito 'no. At kung siya naman ay nabibilang dito sa pangalawang senaryo na walang ibang ka-connect pero hulog na hulog naman sa'yo, I do pick up that this person here wants to, magkaroon rito 'no ng mas malalim na koneksyon, mas mapalapit sa'yo. Kasi parang may energy rito 'no na hindi kayo close, okay. At everytime na magta-try siyang kausapin ka, siya na rin agad yung lumalayo. Ay, bakit miss 'yan? Well, ang ibig ko sabihin dun is hindi niya kaya yung lakas ng presence mo. Kaya kapag nandiyan ka, parang may energy na gusto niyang magtago or gusto niya na i-shorten yung conversation ninyo 'no, pero deep down inside, I want partnership, yung mas, closer.
sa'yo 'no, and nagseselos din siya with the Five of Cups energy sa mga nakakasalamuha mo, yung mga nakakausap ka ng more than 3 minutes. Kasi kapagka nandiyan ka 'no, parang segundo lang 'no, 3, 2 'yan 'no, para siyang ano 'no, naputukan ng kwitis 'no, sa kanyang likuran at nagtatakbo ritong palayo. So I do see that this person here 'no, kailangan niya munang i-build up 'no, yung kanya ritong strength 'no, para mas magawa niya rito yung gusto niyang mangyari na mas maging closer sa'yo or maging close kayo na pero siyempre step by step process yun. Pero yun nga kailangan niya muna na gawan ng solusyon yung kanya rito 'no, na reaksyon 'no, kapag nandiyan ka. Kasi hindi niya yun 'no, hindi niya kinakaya yung presence mo, eh. Hindi ko alam kung sino yung mga kausap ko ditong mga collective 'no, pero nakikita ko rito ang lakas ng dating. Ang lakas ng dating mo, wow. So, yeah, mga bes nag-claim na nga nag-claim na yung mga mensahe nabubulol 'no. If nagre-resonate sa inyo ang reading na ito, thank you so much again. I'm Yuriana on Sarang Love and Light. Annyeong.